Napansin nyo ba lately, tumahimik itong mga dating napaka-iingay na mga senador na nasasabit ngayon sa flood control projects anomalies. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pag-usapan natin mga ito. Especially itong si SP, yung dating SP, si Senator Chis Escudero. Nakita niyo naman kung gaano ito kaingay nung panahon na siya ang Senate President. At lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay tungkol diyan sa impeachment case ni Sara Duterte. Grabe ang pagdepensa nito. Talaga namang kinain niya, pati yung mga salitang hindi dapat binibigyan pa ng matagal na interpretasyon, binigyan niya ng kakaibang interpretasyon. Yun nga, yung forthwith. Kakaiba talaga itong si Senator Chis Escudero na nagpakita ng sobrang pagsuporta kay Sara Duterte. At ginawa niya ito sa pag-aakalang habang panahon siya dyan na nasa Senate presidency. Akala niya magtatagal siya dyan sa pagkakaupo bilang Senate President. Na kung maaalala nyo doon sa aking isang vlog, sinabi ko yan, Chis Escudero, bawasan mo ang pagyayabang mo dahil hindi ka tatagal dyan sa upuan mo na yan. Hindi ka tatagal dyan dahil may mga magsusulputan na iskandalo na kabilang ka. Madadawit ka sa mga iskandalo. Dahil halatang halata yung mga panahon na yan. At mga panahon na yan na para bang ano ang mga dahilan, ano ang mga kadahilanan kung bakit ganyan na lang ang pagkain mo sa prinsipyo mo. Binaliwala mo ang prinsipyo, binaliwala mo ang batas. Isipin mo napakababaw na salita, forthwith. Binigyan mo ng interpretasyon na kakaiba. Kasama mo na dyan itong si Caldero. Si 10K. Binigyan nyo ng ibang kahulugan yung forthwith. Ang sabi ni Caldero, ito raw ay hindi naman agad-agad ang ibig sabihin, kundi isusunod ka agad. Ikaw naman pinanindigan mo na hindi rin agad-agad dyan. At may sinasabi ka na imbis na interpretasyon ng forthwith ang sinabi mo, pwedeng i-differ kung merong justifiable reason para i-delay. Binigyan mo ng mahabang interpretasyon yung forthwith. Pero yung forthwith mismo, hindi mo siya binigyan ng direct translation. Instead, nagbigay ka ng mahabang interpretation na kung meron namang dahilan para i-delay yan, i-respect mo yung dahilan na yan. Parang ganun ang sinasabi mo eh. Anyway, tapos na tayo dyan. Ang sinasabi natin ngayon, bakit ngayon lumabas na yung katahimikan mo? Na dapat naman, nung araw pa, nagpakita ka ng pagiging humble, pagiging isang true statesman na dapat nakikita namin sa mga katulad mong senador. Lalo ka na, naging Senate President ka. Ngayon, eto, nananahimik ka dahil alam mo na ang hirap lusutan itong pinasok mong problema. Napakahirap lusutan ito. Lalong-lalo na, ipinagdidiinan mo itong si dating Speaker Martin Romualdez na sinasabi mong siya ang nakakaalam nitong lahat na to at siya ang gumawa ng script para ayusin lahat ng ito, pagbintangan yung mga engineers at alam ko naman na sinasabi mo yan para mawala ang pangalan mo sa limelight. At kasama na rin yung mga iba pang mga katropa mo dyan sa Senate. Sila Jingo Estrada, sila Joel Villanueva, sila Bong Revilla at iba pa na nadadawit ang mga pangalan. Pero siyempre, ang number one purpose mo dyan ng pag-iingay, ng pagdidepensa, kung tutuusin, binastos mo na yung Blue Ribbon Committee, binastos mo yung chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson, pati na mismo yung buong Senado na dinidiscredit mo, na sinasabihan mo ang buong Senado na
pinaglalaruan at minamaneho nitong si Speaker or the former Speaker Martin Romualdez. Sinasabi mo na ang Senado, lalo na through Blue Ribbon Committee, ay sumusunod sa script. Sinusunod ang script nitong si Martin Romualdez. Pero, siyempre, depensa mo lang yan dahil nga, hanggat maaari, ayaw mong nakafocus sa'yo yung limelight. Kasi nga naman kahihiyan ito eh. Alam ko yung nararamdaman mo na habang ikaw ang pinag-uusapan, ikaw ang tampok ng usap-usapan, lahat ng mga media people, lahat ng mga vloggers nakatingin sa'yo, hinihintay yung pagsasalita mo, hinihintay yung paglabas mo sa Senado. Alam mo na ang mga tao nakatingin sa'yo dahil nga dyan sa pinasok mong anomalya. Kaya siyempre, kung ikaw yung, kahit naman ako ang nasa katayuan mo, mag-iingay ako, gagawa ako ng paraan na mawala sa akin yung focus ng mamamayang Pilipino. Yun ang ginagawa mo dati nung lumabas na yung pangalan mo. Hanggat maaari, mag-iingay ka, magngangawa ka, binastos mo yung Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson, binastos mo si Senate President Tito Soto, at yung buong Senado. Diniscredit mo. Sinabi mo, pinaglalaroan lang kayo nitong ni dating Speaker Martin Romualdez. Sumusunod lang kayo sa script. Talagang minamadali mo na mawala sa iyo yung focus ng mga tao. Alam ko yun. Yun ang reason kahit na walang pinagbabasihan yung mga sinasabi mo pa rin yan. Kasi nga, hanggat maaari, baka sakaling kumagat ang mamamayang Pilipino, kumagat ang mga tao na mawala sa iyo yung focus. Kasi nakakahiya. Alam mo yan, Sis Escudero, nakakahiya itong iskandalo na to. Panay pa naman nasabi mo na 27 years ka na sa politika. Ngayon ka lang madadawit. Pero doon sa mga pinagsasasabi mo dyan sa Senado, sa mga press conferences mo, wala ka naman direktang pagtanggi dyan sa binibintang sa'yo. Wala. Kahit yung privilege speech mo, yung huling-huling privilege speech mo, walang laman. Ang sinasabi mo lang, ito ay kagagawa ni Martin Romualdez, ito ay script ni Martin Romualdez. Yun lang ang depensa mong lumalabas sa'yo. Pero yung mismong issue, kung paano mo kukontrahin, wala. Dahil alam mo, ang hirap kontrahin ng katotohanan. Dahil ilang tao na ang nagsalita, hindi naman mga basta-basta na mga witnesses itong nagsalita, na itinuturo ka. At of course, sige, papatunayan pa talaga sa korte yan, papatunayan sa ICI yan, at papatunayan sa ombudsman yan. Kaya lang nga, sinasabi natin dito, pag yan ay nag-prosper, bagsak ka sa kulungan. Sigurado yan. Dahil non-bailable ang mga kasong ipapataw sa iyo. Ngayon, pumunta tayo sa ibang anggulo. Itong asawa mo, si Heart Evangelista, alam mo, sa totoo lang sana, ayaw natin magdadamay ng mga pangalan ng mga kapamilya nitong mga nai-involve sa ganitong klaseng kaso ng korupsyon. Especially, alam naman natin na itong ganitong klaseng iskandalo ay kagagawan mismo ng politiko. Kung tutuusin, walang kinalaman ng asawa mo or kung sino mang miyembro ng pamilya mo. Ang problema lang, iniisip natin na ganyan, iniisip natin na wag idamay ang asawa mo, siya na mismo ang nagdadamay sa sarili niya. Bakit natin nasabi yan? May mga postings ang asawa mo na ibinibida yung mga mamahaling regalo na galing sa'yo. Ipinapakita niya yung luho ng buhay nyo. Hindi mo man lang napaalalahanan ng asawa mo na ikaw ay isang public servant, na ikaw ay nasa public service, ikaw ay nasa gobyerno, nanumpa kayo na dapat kayo ay mamumuhay ng simple. Dapat ganyan ang buhay nyo eh. Hindi kayo nagpapasikat, hindi kayo nagpa-flaunt kung ano man meron kayo. Sinumpaan nyo yan. Ang problema sa inyo, pag nakakatikim na kayo ng ginhawa, nakakatikim kayo ng luho na walang paglagyan ng saya ninyo,
ibinibida nyo. Ganyan din itong nakita ko sa asawa mo. Nung magregalo ka ng singsing sa kanya, na ang stone yata ay, ang tawag dyan ay paraiba, of course, iba-ibang lumalabas na figure kung magkano talaga ang tunay na halaga niyan. Hindi na ako pupunta ron. Kasi wala naman tayo talagang ebidensya magkano yung klaseng yung bato na yan. Although may nagsasabi, mas mahal pa nga daw yan sa diamond. Depende na rin sa number of carats. Ngayon, ito nga sinasabi natin, hindi mo naturuan ang asawa mo na maging simple. Natulad kayo dito sa mga iniidolo nyo na may mga kaso rin ng korupsyon na dahil sa tinagal-tagal ng panahon na hindi nauhuli, walang nagrereklamo, hindi nakukulong, hindi nakakasuhan, naging kayo, kampante masyado diyan sa mga ginagawa nyo, diyan sa loob ng gobyerno. Naging kampante kayo. Nagkaroon kayo ng sense of impunity. Na para bang kahit anong gawin ninyo, dahil hari-hari kayo dyan, lalo na nung naging Senate President ka, lumipad ang utak mo sa ere. Yumabang kang masyado. Kaya nga ito sinasabi ko, kung kayo nasa gobyerno, dapat naging simple kayo. Kaya lang, tingnan mo yung mga postings ng asawa mo. Pinoflaunt, ipinagyayabang yung regalo mo sa kanya at yung mga kung ano-ano pang mga meron siya sa buhay. I love it because he never does this. So it's really over and beyond surprising that he would give me something like that. And I always wanted a paraiba. And it's the same stone that I spotted in the supplier's something blue. Ang ganda!
So, ang tanong dyan, kumikita ba si Hart? Diba? Saan galing yung income niya? Para makapag-flaunt siya ng ganon. Diba? Kasi napapansin na siya eh. So, dapat nare-report yan, diba? Kasi kung ganyan ka-lavish yung lifestyle niya, naging top celeb taxpayer ba siya? Ever? Natin na. Hart Evangelista has never been recognized as top taxpayer. Oh, bakit wala sa top taxpayer si Hart Evangelista? Jesus Francis wonders why Hart Evangelista isn't on top taxpayer lists. Amid the scrutiny into lifestyle of government officials and their families, lawyer Jesus Francis noted the debate about celebrity and fashion influencer Hart Evangelista, who her defender said can fund her luxuries on her own. Okay? So tanong, syempre, kung mayaman si Hart, una, how? How? Sa pagiging artista niya? Noon? Hindi. Pero, bakit nga hindi siya naging taxpayer? Ever, as an actress? So yan. Afford kaya yan ni Hart? Siguro, but how about all her bags and luxurious lifestyle? So ang tanong nga, lahat ba ay binibili niya? Pero, mga clear ito. At kahit pa influencer siya, hindi dapat binibigay ang mga luxury items niya. Hindi naman ganun kalaki ang income para makabili ng apartment sa Paris. Kaya makukumpare talaga eh. O, yan. Top. Ito ha. 2024. Sige, punta natin. 2024. Sinong top? Ayan. Mga clear. Vice Ganda, Julia Barreto, and Catherine Bernardo were among the artists recognized by the Bureau of Internal Revenue for being the top celebrity taxpayers of 2024. Before nga si Chris Aquino, di ba? Julia Barreto. Mas daig pa si Hart sa pagbabayad ng tax. Pero parang hindi naman natin nakita ng sobrang luxurious ang lifestyle niya. In the first place, dapat sinasabihan mo kapamilya mo, sinasabihan mo lalong-lalo na yung asawa mo, hindi tayo po pwedeng ganyan dahil ako ay isang public servant. Kaya yan ngayon ang problema mo. Hindi maaaring hindi madamay ang asawa mo sa pambabash ng mga taong bayan. Dahil nga diyan sa inyong mga pagpo-flaunt, pagyayabang kung ano meron kayo. Hindi lang iisa yan na postings. Hindi mo pa pwedeng sabihin, hindi pa pwedeng sabihin ng asawa mo. Hindi mo rin pwedeng sabihin na katuwiran na iyan ay galing sa kanyang paghanap buhay. Matagal na siya naghahanap buhay, kumikita siya ng sarili niyang pera at yan ay binili niya para sa sarili niya. Hindi nga uubra yung ganyang katuwiran. Dahil ikaw ay isang public servant. Nanumpa ka sa konstitusyon na ikaw ay magiging simple, hindi ka dapat mamuhay ng marangya. Kaya, sorry sa asawa mong si Hart Evangelista. Dahil talagang damay siya rito. Unang-una, hindi rin naman talaga siya nag-ingat. Hindi niya inobserve yung pagiging simple, hindi niya inobserve yung pagiging hindi magpapakita ng karangyaan sa publiko. Dahil ang asawa niya nga, ikaw, Senator Chis Escudero, ay nasa public service. Diyan pa lang, sablay ka na. Pero ikaw, tuwan-tuwa ka pa eh. Tuwan-tuwa ka pa. Kitang-kita ro sa video na ikaw ay natutuwa na ipina-flaunt ng asawa mo yung ibinigay mong singsing. Ayaw na natin sanang sabihin yan, pero since ikaw ay nasa public service, yung asawa mo ay isang public figure, maging leksyon ito sa mga taong katulad mo. Na from now on, talagang kung gusto mong pumasok sa public service, matuto kang mamuhay ng simple. Huwag maging mayabang at huwag magpakita ng karangyaan. Kung ikaw man ay talagang dati ng mayaman, huwag mo nang ipakita sa taong bayan dahil pinasok mo ang pagiging public servant. I-observe mo yung sinumpaan mong tungkulin, yung sinumpaan mong yung pangako sa bayan na magiging simple at hindi magpapakita ng karangyaan. Yan po talaga ang dapat maging attitude ng mga public servant. Na diyan pa lang binaviolate nyo na. At lalong-lalo na ngayon, dahil nga sa mga lumabas na mga testimonies na itinuturo kang kasama ka dyan sa flood control project anomalies na yan, mahihirapan ka nang makabangon
mahihirapan ka ng makabawi, makabangon sa mata ng taong bayan. Sa panglalait, sa pangiinsulto, at sa galit ng mamamayang Pilipino, imposible naman na yung pagpo-post ng video na yan ay wala kayong approval ng asawa mo. Gusto nyo kasi ipakita. Gusto nyo ipakita yung karangyaan sa buhay. Hindi proportionate yan sa isinisweldo mo bilang isang senador. Kahit na isa ka pang Senate President. Questionable talaga yan. Kung halagang milyon-milyon nakakapagregalo ang isang Senate President, saan nang gagaling yung pera pinambibili niya dyan? So yan, ang ating topic for today, mga kapatid, mga kababayan. Paalala ito dito sa ating mga politicians na talagang gustong pumasok sa public service. Sana po, nasa puso talaga ninyo ang public service. Dahil sa ngayon, mga iskandalong nangyayari, we hope and pray na lahat ng may kasalanan dito talagang maparusahan, makulong. Dahil napakatagal ng panahon na hindi umaangat ang buhay ng Pilipinas, ng mga Pilipino dahil sa mga politikong magnanakaw. At sana ito na umpisa ng pagbabago at ang mga talagang gustong pumasok sa public service ay talagang may pusong public servant. Hindi nakakaisip ng pagnanakaw. Sana ganyan yan. Although, of course, alam natin, hindi 100% magiging totoo itong ating pangarap na to. Pero at least, sa ngayon, itong malalaking pangalan na naglabasan, sana mapatunayang mga magnanakaw kayo at lahat kayo makulong. Nang sa ganon, yung mga susunod na generation na gustong tumungtong dyan sa Senado at sa iba pang posisyon sa gobyerno, matakot na magnakaw kahit paano. Mabawasan mo lang itong nangyayaring nakawan sa gobyerno ng mga kalahati, aasenso na Pilipinas. Pero yung another half, trabahuin pa ho natin na mawala ang lahat ng mga magnanakaw na yan sa gobyerno. Magtulungan po tayo mga kapatid, mga kababayan. Huwag po tayong tumigil, huwag natin tantanan itong mga ganitong issue. Kaya ako ginagawa ito para matuto itong mga politiko na to, matakot sila at makita nilang maraming mata ang nakatingin sa kanila. Nag-o-observe tayo, nagsasalita tayo, nag-iingay tayo, na tigilan na nila ang pagnanakaw sa kaban ng bayan para naman makinabang ang mamamayang Pilipino sa serbisyo at lahat ng mga dapat ibigay ng gobyerno sa mamamayang Pilipino mapunta sa kanila at hindi mapunta dito sa iilang bulsa na ang gagaling magnakaw. Ang tataas ng pinag-aralan, ang tataas ng pwesto, nagagamit lang sa pagnanakaw ang kanilang mga pwesto. Sana matapos na yan, mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much, ladies and gentlemen, at hanggang dyan lang po muna. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Paki-share na rin po para dumami at maraming makaalam ng ating mga topic ditong pinag-uusapan sa aking munting channel. Mag-comment po tayo. Paalam natin dito sa mga politiko na to na tayo ay nakamasid sa kanila. At hindi natin titigilan ito hanggat hindi magkaroon ng mga magandang resulta itong ginagawang investigasyon. Again, thank you so much, ladies and gentlemen. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.